So, dun sa napanood nating live ng International Criminal Court proceedings, hindi ito yung formal court proceedings na nakikita natin sa korte wherein yung merito ng kaso ay pinag-uusapan. So, kanina basically nagkaroon ng introduction ng mga partido sa side ng mga prosecutors. Kinonfirm nila na yung prior list na ibinigay nila ay same doon sa mga prosecutors na dumating. Okay? And then, si defense lawyer, Attorney Salvador Medialdea, and then, yung mga judges ng pre-trial chamber 1. Ngayon, in-explain nila na si Duterte ay parte ng proceeding, although remotely. Ibig sabihin, hindi siya dumalo physically, but via video link. Okay? Pero yung kanyang defense lawyer na si Attorney Medialdea ay nandun, physically present. Video link or remotely yung presence ni former President Duterte dahil sa health issues. Kinonsidera kasi ng ICC yung napakahabang biyahe na pinanggalingan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte magmula nang siya ay manggaling sa Pilipinas, initially galing sa Hong Kong and then dumating sa Pilipinas and then dinala sa The Hague, Netherlands. So, pinakonfirm lang yung identity ni former President Rodrigo Duterte. Identity, date, and place of birth niya. At dito, in-explain ng presiding judge yung nature and limited scope ng first appearance hearing. Bakit natin nasabing limited yung scope? Kasi dito sa first appearance hearing na ito, hindi pag-uusapan yung guilt or innocence ng dating Pangulong Duterte. Wala ring evidence na kukolektahin. And hindi ito yung start ng trial confirmation of charge hearing. By the way, ang start ng trial confirmation of charge hearing ay sa September 23, 2025 pa. Maaari pa itong mapostpone on motion ng prosecution or ng defense or by the pre-trial chamber 1. So dito kinonfirm nila na yung person na nakalagay sa arrest warrant at yung person na naaresto ay iisa. In-inform din ang dating Pangulong Duterte ng mga krimen na inaakusa laban sa kanya at yung kanyang mga karapatan o rights under the statute. Nabanggit din ng presiding judge na nagsubmit ng 2 motion ang defense lawyer ni dating Pangulong Duterte na si Attorney Medialdea. 2 motion, one is about health concerns or medical issues. And number 2, na mabigyan siya ng pagkakataon na makipag-confer sa kanyang kliyente ng mas mahabang panahon para makapag-prepare sila sa kanilang depensa. At ayun nga ang sabi ng pre-trial chamber 1 presiding judge na yung purpose ng initial hearing na to ay para ma-ascertain yung mga parties, ma-inform yung accused sa kanyang sa mga charges, sa mga allegations laban sa kanya, sa accusations, and then ma-inform siya sa kanyang mga karapatan. So sabi ni presiding judge, hindi kailangan ng period na hinihingi ng defense lawyer ni Duterte to prepare for their defense kasi hindi naman ito yung trial confirmation of charge hearing talaga, kundi initial lang ito. Ang purpose lang nito 3, to ascertain the parties, to inform the accused of the charges against him, and to inform the accused of his rights. Yun lang, wala nang iba. So hindi kailangan ng mahabang preparation, ang sabi ng presiding judge. That's why denied yung isang motion ni defense lawyer. So, dito binasa yung mga charges na nakalagay sa warrant of arrest. And then, itong warrant of arrest na to ay na-issue nga noong March 7, 2025. Nakalagay dito na yung murder ng at least 19 people during the period of 2011 to 2016. Ito yung time na mayor pa lang si
dating Pangulong Rodrigo Duterte. So, yun, nakalagay yun. And then, yung murder ng at least 24 people from the year 2016 and 2019 to 2019. Ito yung time na president na siya. So, crimes against humanity during war on drugs. So, kasama sa mga karapatan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, ang nabanggit na entitled siya free of charge sa assistance ng translation, ng interpreter para ma-meet yung requirements of fairness. And then, mabibigyan din siya ng time, ng adequate facility para makapagprepara sa kanyang depensa. And then, bibigyan din siya ng pagkakataon na makakuha ng counsel of his own choice. And makausap sila, makakommunicate sa kanila freely and with confidentiality. Kasama rin dito yung kanyang right to remain silent and non-confession of guilt, and he cannot be forced to testify against himself. Hindi siya po pwedeng pilitin o puwersahin na maging testigo laban sa kanyang sarili. So, si prosecutor kapag nagpresenta ng ebidensya, po pwedeng i-contest ni dating Pangulong Duterte yung evidence and then to contest the charges. At i-challenge yung ebidensya na ipinresenta ng prosecution laban sa kanya. So, before mag-conclude yung initial trial, pinayagan ang defense lawyer na magbigay ng kanyang manifestation in an open court. And then, ikinuwento niya kung papaanong isinerve yung warrant of arrest laban kay dating Pangulong Duterte. And sinabi nga niya that it is plain kidnapping in layman's term. So, inihayag niya sa kanyang manifestation yung pag-layover nila, pag-stopover nila sa UAE na inabot sila doon ng 5 hours. At sabi niya, ang UAE ay hindi naman ICC member. And sinabi rin niya sa kanyang manifestation na yung hard copy ng warrant of arrest ay hindi ipinakita habang inaaresto ang dating Pangulong Duterte. Pero yun nga, lahat ng issues na ni-raise ni defense lawyer sa kanyang manifestation ay hindi yun ang subject ng initial hearing. Kasi ang subject lang naman ng initial hearing, 1, to ascertain the parties, yung mga partido. And number 2, yung accused, yung mga charges dapat ma-inform or masabi sa accused. And then yung rights ng accused. Yun lang sa initial hearing. So lahat ng sinabi ni defense lawyer sa kanyang manifestation ay proper na i-address or properly address sa trial confirmation of charge hearing. Sa actual confirmation of charge hearing, dito na po pwedeng i-assail yung jurisdiction, yung arrest, yung crimes, yung accusations, yung charges laban kay dating Pangulong Duterte. So, dun gagawin yon. So, yung motion ng defense lawyer to move the hearing next week o postpone the hearing next week ay hindi granted. Kasi nga, ang sabi ni presiding judge, hindi kailangan ng preparation para sa initial hearing na gagawin sa araw na to. Meron din silang timetable for evidence disclosure na gagawin within the next 7 days. Dapat makumpleto yung evidence disclosure na tinatawag. Doon nga pala sa actual confirmation of charge hearing, papayagan nila yung mga biktima na mag-express ng kanilang views and concerns. Yung biktimang tinutukoy natin dito ay yung mga victims in connection with the alleged murders during the war on drugs. Okay? So, sila yung mag-express or papayagan ng ICC na mag-express ng kanilang views and concerns during actual confirmation of charge hearing. So, yun basically yung nangyari ngayong gabi, ano? In-inform lang si accused sa mga charges against him para ma-inform siya of the allegations, accusations against him. And then yung kanyang rights under the Rome Statute.